Buwan na ng Setyembre at umpisa na ng pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo. At habang inaabangan natin ang paglamig ng lagay ng panahon, alamin natin kung ito nga ba ang aasahan ngayong taon. Makakasama natin ngayong umaga ang Pag-asa Weather Specialist na si Raymond Ordinario. Magandang umaga, Raymond. Yes, magandang umaga naman sa ating mga taga-subaybay. At Merry Christmas na rin sa ating lahat. Merry Christmas! Yan na nga ang inaabangan ng lahat. Pero dahil umiiral ang El Nino phenomenon, baka naman hindi maging malamig itong taon na ito. Gusto nating malaman ano nga ba ang latest situation nito. Sa ngayon, base sa analysis ng ating mga kasamahan sa Climate Division ng Pag-asa, nasa moderate El Nino na ngayon. So pero nakikita natin sa base sa mga climate forecast na tinitingnan natin na pwede pang lumakas o maging malakas o maging strong yung El Nino natin sa mga susunod na buwan. Ngunit dahil nga Burmans na may mga lag time naman ito at hindi pa direkta maapektuhan, mararanasan yung epekto nito ngayon pa parating na Kapaskuhan. Ngunit sa susunod na taon na ito ibabantayan natin, Pia, dahil nga mararanasan na natin yung epekto ng pag-init ng karagatan dyan sa Central Equatorial and Eastern Pacific area. Okay, so patuloy siyang umiiral pero madaming mga tao nagsasabi, pero sunod-sunod ang pagbagyo. Paano ba yung pagbabagyo na nangyayari, hindi lang dito sa Pilipinas, nababalitaan natin, nangyayari din siya sa ibang mga bahagi ng mundo na alam nating apektado din ng El Nino. May kinalaman nga bang El Nino dito sa mga malalakas na pagbabagyo na nangyayari? So, Pia, no, nakikita nga natin na especially dito sa Northern Hemisphere, napakarami ng bagyong nabubuo. Lalo dito sa atin, sa Northwest Pacific, noong nakaraang linggo, meron tayong 3 bagyo na binabantay. Ngayon, 3 pa rin yung binabantayan natin. So, nagiging active yung ating mga karagatan dahil nga ngayon ay Northern Hemispheric summer. Ibig sabihin, mas marami tayong enerhiyang nakukuha galing sa araw na yun yung nagiging ingredient para yung mga bagyo ay mabuo. So, dumadagdag lang yung bahagya itong epekto ng El Nino dito sa mga paglakas ng bagyo. Ngunit base sa mga pag-aaral, wala pa naman direktang association yung itong El Nino dito sa mga lalakas na, sa dami ng malalakas na bagyo. Ang meron lamang piya, nakikita natin na humahaba ang buhay at nagiging malalakas yung mga bagyo. Ngunit sa dami ay hindi pa ito direktang na-associate ng ating mga pag-aaral na Mhm. ginagawa dito sa El Nino as sa mga bagyo. Ngunit normal na nangyayari na maraming bagyo talaga during summer, especially pagdating ng September kasi nga ito yung time na nagpapalit from summer to Mhm. autumn. So nagkakaroon ng mga pagbabago sa atmosphere na talagang nagdadrive na maraming bagyo Mhm. na o-observe natin. Yun nga lang, etong mga itong huling linggo ng Agosto hanggang ngayon, September, nakikita natin na masyadong aktibo at napakaraming bagyo na nabubuo sa ating Northwest Pacific. Lagi ngang nagyayari ngayon lately na parang madami at sabay-sabay. At kadalasan yung mga nangyari sa lalo na sa huling linggo ng Agosto, hindi naman siya naglandfall, ngunit hinila yung habagat na talaga namang nagpaulan sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy bang mas lumalakas ito dahil nga dun sa mga bagyong nabubuo na malapit sa ating kalupaan? Ngayong buwan ba ng Setyembre, magpapatuloy yung ganitong klase ng sitwasyon sa hanging habagat? Yes, Pia, yan yung lagi nating binabantayan at yan yung laging sinasabi ng pag-asa na kapag may bagyo tayo na nabubuo, kahit hindi tayo direktang maapektuhan, ay talaga nakakapaghatak ng habagat. So, ito na lang itong nakaraang mga bagyo natin na hindi man direkta naglandfall, ngunit talagang nagdudulot ng mga pag-enhance o pag-ibayo ng mga pag-ulan dala ng habagat ay normal na mangyayari yan. Kaya nga binabantay natin ang buwan ng August at Setyembre basically dahil ito yung malakas ang ating habagat at at the same time, Pia, dumadami din yung bagyo. So ito yung nakikita nating dahilan kung bakit malalakas sa pag-ulan. So pwede pa itong magpatuloy ngayong Setyembre at dahil nga may mga inaasahan pa tayong bagyo na papasok ngayong buwan, so babantayan natin ito. So para lang magkaroon tayo ng idea, Pia, itong isa sa mga sample natin ng malakas na ulan na may bagyo is itong Ondoy, which is nangyari ng September. So Okay. ito yung isa sa mga binabantayan, especially on the western section ng Luzon, kasabang Metro Manila dahil nga malalakas yung ulan. So kahit Mhm. nga sabihin namin na walang bagyo or bagyo na sa northern Luzon o nasabihin natin na ngayon yung bagyong Goring ay nandito na sa southern China, may ulan pa rin dahil sa habagat dahil nga
kailangan lang na may maghahatak sa habagat para magtuloy-tuloy ng mga pag-ulan. So yun, yung inaasahan natin, Pia, kaya yung mga kababayan natin, paghandaan pa rin yung mga pag-ulan na dala ng habagat. So dagdagan ko lang, Pia, no, para mas maintindihan natin mga kababayan, kahit walang bagyo at nagkakaroon tayo ng habagat, ang ulan ay nangyayari mula hapon hanggang madaling araw. So sakop nitong ulan na to, Pia, yung pagpasok at pag-uwi ng mga tao galing sa eskwela at galing sa opisina. So yun yung crucial part. So intindihin na lang ng mga magulang, lalo ng magulang ng mga estudyante na mahirap magdesisyon dahil nga umuulan pagpasok, sa kalagitnaan ng klase walang ulan pero mag-uulan ulit sa hapon. So napakahirap gumawa ng desisyon. Kaya kailangan pa rin natin pag-ibayuhin yung ating paghahanda at tamang kaalaman na kapag habagat talagang hindi umuulan sa tanghali. So hindi tama na ay nagsuspend kasi malakas ang ulan ng umaga pero huminto naman, mali ang naging forecast. Kasi nga yun yung mismong parang gawi ng habagat na talaga meron siyang tinatawag na daybreak. Okay, at napakahalaga din naman kasi nung oras ng pagpasok at pag-uwi, lalong-lalo na sa mga bata at yun yung saktong natatamaan ng pag-ulan dahil dito. Kaya mahalaga din ang pag-uunawa kung bakit ganito ang nagiging lagay ng panahon sa ganitong mga buwan. Bukod sa habagat, Sir Raymond, ano pa nga ba ang iba pang mga weather system na umiiral kapag buwan ng Setyembre? Alin ba dito ang nagiging pinaka-dominante sa bansa? Yes, Pia. So, pinaka-dominante pa rin during the month of September yung ating habagat. Susundan niya ng mga bagyo dahil nga nasa peak pa rin tayo, pa-peak na tayo ng ating typhoon season and at the same time may mga low pressure areas na pwede mabuo. Pwede pa rin ang intertropical convergence zone kapag bahagyang humina ang ating habagat at papatransition tayo from papatapos na ang habagat. So possible within this month o hanggang sa end of this month ay magkaroon tayo ng easterlies dahil nga magpapalit na yung hangin na umiiral sa atin. Pero ito ay magdedepende pa rin, Pia, dahil nakikita natin na hindi pa nagre-recede yung monsoon natin. So ibig sabihin, nandyan pa rin siya. So possible nga na ang easterlies natin ay magiging panandalian lamang. Pero yun yung mga weather system na pwede nating asahan. Pero in general, Pia, dahil nga September ito, so malaki pa rin ang chance ng mga afternoon thunderstorms. So yun yung mga babantayan natin dahil yun yung mga biglang ulan na hindi natin kayang planuhin dahil nga biglaan itong darating. So yun yung magiging dominante basically all throughout the country. Kapag buwan ba ng Setyembre, ilang bagyo ang nabubuo o pumapasok sa Philippine Area of Responsibility? At ano ba kadalasan yung nagiging track nito? So, Pia, base sa climate forecast natin, no, 2 or 3 o 2 hanggang 3 bagyo ang aasahan natin ngayong buwan ng Setyembre. At ito nga ay usually dumadaan dito sa Southern Luzon up to the Central Luzon area. Dahil nga may habagat, itutulak ng bahagya pero nakikita natin on the latter part ay papahina. So, bababa ito. So, yun yung mga binabantayan natin. Or kung hindi man, usually ito ay dumadaan lamang on the East Philippine Sea at nag-recurve na papuntang Japan. Yun yung usual track na nakikita natin sa mga bagyo na pumapasok o nabubuo sa ating area of responsibility. Nabanggit nyo kanina, buwan ng Setyembre nangyari ang Bagyong Undoy na talaga namang hindi makalilimutan ng mga taong naging apektado dito sa National Capital Region. Pero bukod dito, ano pa ba yung mga ibang bagyo na tumama sa bansa sa buwan ng Setyembre at aling lugar ang naapektuhan? Kadalasan ba talaga dito siya sa may NCR? So, ibalik din natin Pia, no? So, meron kasing kapatid niya si Ondoy, si Pepeng, noong 2009 Mm. din, na ang dinaanan naman niya ay Northern Luzon. So, dumaan siya, lumabas siya ng Northern Luzon, ngunit nagkaroon ng Fujiwara effect at nagpabahalang naman yan, Pia, dyan sa may Pangasinan area. So, ito, kung si Ondoy ay Metro Manila, Pangasinan naman itong si Pepeng na talagang nagdulot ng malawakang pagbaha. At hanggang ngayon, nung itong marka ng ulan at baha na dala ng Pepeng. At the same time, on record na rin na nagpabukas sa pinakamalaking dam sa Luzon, yung San Roque Dam, ay talagang napuno ng bagyong Pepeng during that time. So yun yung mga bagyo na significant during the month of September. Maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Panghuli na lamang, ano ang inyong mensahe sa ating mga manonood?
Yes, Pia, sa ating mga manood, especially unahin ko na yung mga estudyante. So palagian pa rin tayo magdala ng payong at panangga sa bigla ang buhos ng ulan. Wag sumuong, wag salubungin yung malalakas na ulan. At the same time nga, tulad na nabanggit natin kanina, na tumatapat ito sa uwian at pasukan ng mga estudyante. So mag-ingat sa pagbiyahe papunta sa mga eskwelahan. At sa mga magulang naman, kung nakikita natin na hindi talaga tumitigil yung malakas na ulan, ay maaari naman natin hindi muna papasukin ang ating mga anak dahil nga delikado pa rin na salubungin nila o suungin nila itong mga malalakas na pag-ulan. Sa ating mga kababayan naman na ngayong buwan ng Setyembre, nagpipik ang ating pag-ulan dahil pa rin sa ating habagat. So, wag tayo maging kampante na magandang araw sa umaga ay hindi na uulan buong araw. So, isahan pa rin natin yung mga pag-ulan dahil tayo ay nasa habagat season. And bantayan din natin dahil nga kadalasan ng ulan ay mula hapon hanggang madaling araw. So, yun yung babantayan natin. And yung mga suspension of classes ay talagang magiging mas dominante yan o magkakaroon na marami kung talagang nagwa-warrant dun sa area na kailangan talaga mag-suspend. Then, tamang kaalaman yung ating pinapayo sa lahat. So wag muna tayo maniwala kung may mga nagsasabi na kung ano-anong mga fake news, alamin muna yung tamang impormasyon. Especially during this time, marami kasi talagang mga lumalabas na mga balita, especially kapag nagkaroon ng isang malaking disaster dala ng bagyo, ang daming kung ano-anong mga impormasyon. So palagi ang alamin ang tamang impormasyon, tumutok sa mga updates ng pag-asa para din sa mga lagay ng ating panahon, and especially dito sa mga advisories na ini-issue natin tulad nga sa ating habagat, yung dami ng ulan ay binibigay na ng pag-asa yung expected number ng o dami ng ulan na babagsak sa inyong lugar, at alam na ng mga disaster managers at mga local government units yung mga kailangan gawin kapag ganito karaming mga pag-ulan. So hindi po ang pag-asa ang nagde-decide, kundi po yung ating mga local government units at yung ating mga disaster managers, ang disaster risk reduction and management officers, yung mga nagde-decide sa mga gagawin sa mga lugar nila dahil mas kilala nila ang lugar nila, at ang alam lang ng pag-asa basically is yung dami ng ulan na aasahang bumagsak sa particular na ulan. So in short, kailangan lang natin ng tamang impormasyon para sa tamang pagkilos o ating magiging action kapag may mga pag-ulan na malakas tayong inaasa. Napakahalagang impormasyon yan. Alam na natin na maulan ang buwan ng Setyembre at kadalasan may mga bagyo, kaya kailangan laging alerto at alamin ang pinakatamang impormasyon na hinahatid nga ng Pag-asa at ating binibigay dito sa Panahon TV. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario sa aming pagsama sa amin ngayong umaga. At para sa Panahon TV, ako si Pia Mercado. Magandang umaga.